Okay, so purihin ng Panginoon mga kapatid. Tayo po ay magbabahagi ng isang mensahe na kung saan ito po ay makakatulong sa ating pamumuhay. So maaring tayo po ay may kanya-kanyang prinsipyo at mga pinagkakaabalahan sa buhay. So dito po sa Lucas chapter 16, talatang 10 hanggang 12, ganito ang ating mababasa. Ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan kayamanan ng iba, sino ang magbibigay ng talagang para sa inyo? Kay verse 13, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, pagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ang isa, paglilingkuran ng tapat ang isa, hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. So mga kapatid, sinabi po ng Bible, ang biblical money principle to improve your finances. So pag-aralan natin ang ilang prinsipyo kung paano i-improve ang ating pong pananalapi. So, the biblical principle to improve your finances. So, maaring tayo ay mayroong maliit na halaga. Pero sabi po ng Bible, ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay lalong higit na pagkakatiwalaan sa mas malaking bagay. So, ang sabi po ng Lucas chapter 16, gamitin ninyo. Sa verse 10, yung mapagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka sa mas malaki. So, andun yung word na improve. Kaya the principle to improve your finances. Kasi sabi sa verse 12, mapagkatiwalaan sa mga kayamanan. So, ano ang mga principle to improve your finances? Okay, number 1, mga kapatid, na dapat po nating maging prinsipyo upang lalong mag-improve ang ating pananalapi. Number 1, love God, not money. Ulitin ko, love God, not money. Ang mamahalin po natin ang Diyos, hindi po ang pera. Magkakaproblema po tayo pag tayo ay umibig sa salapi at hindi ang Diyos ang inibig natin. The love of money is the root of all evil. Kaya ang dapat mahalin ay ang Diyos na pinagmumulan ng kayamanan. Tandaanan po natin yan. So, napakahalaga niyan sa ating buhay. Nagkakaroon po tayo ng disappointment kapag ang ginawa natin, inibig natin ang pera. Kaya ang unang prinsipyo na dapat nating gawin, love God, not money. Kasi ang Diyos ang source ng lahat ng bagay. Sa Diyos nagmumula ang lahat ng bagay. Mga kapatid, kaya nga, napakahalaga niyan. Kapag ang inibig mo ay ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng bagay,